Binaha ang malaking bahagi ng Maguindanao provinces dahil sa mga pag-ulan ngayong araw. Kumustahin natin ang sitwasyon doon kasama si Engineer Muslimin Paglala, Officer in Charge ng Maguindanao del Norte PDRRMO. Magandang tanghali po sa inyo, Engineer. Yes po ma'am, magandang tanghali po ma'am Cheryl. Kumusta na po ang panahon dyan ngayon? Bumuti na ba o patuloy pa rin yung pagbuhos po ng matinding ulan? Yes po ma'am, sa kasalukuyan po ma'am ngayon ang Maguindanao del Norte ay nakakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pagulan at pagkidlat, pagkulog, dulot ng pinalakas na habagat. Bagamat hindi natin direktang tatama itong bagyong Inday sa aming lalawigan, pero pinalakas nito ang habagat kaya may posibilidad na tuloy-tuloy yung pagulan po. Kaya nito ay nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang bahagi po ng aming probinsya. Engineer, kailan po nagsimula kayo makaranas ng malakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan? Yes, actually ma'am, nung pag-enter po ng bagyong Inday, so yesterday po, so sa yesterday ng umaga, so nagsimula na po yung pagulan. Pero hanggang ngayon po, tuloy-tuloy yung nararanasan namin pagulan. At sa mga reports na nakukuha nyo, gaano katindi yung mga pagbahang naranasan? Hanggang gaano kataas na tubig baha ang nararanasan ngayon ng mga ilang barangay? Yes po ma'am, actually ma'am, yung iba hanggang leg po yung ibang municipality may mga flash flooded na po na naganap. And yung mga kalsada po ma'am, so not possible yung ibang kalsada po dito sa amin. So hanggang tuhod yung ibang municipality, yung iba hanggang leg. Gaano karaming barangay o munisipalidad dyan po sa inyong probinsya ang lubog sa tubig baha ngayon? Yes po ma'am, as of this report ma'am, yung report po sa amin may 3 pong municipality po ma'am na lubog na sa baha. Engineer, sabi niyo po 30? Sa 3 ma'am, 3 municipality. So, 3 po ma'am, 3. 3. 3 munisipalidad ang lubog sa tubig baha. Yes po ma'am. Doon po sa mga barangay din o yung mga iba pang lugar? Yes po ma'am. Doon po sa, included po yung mga barangay po ma'am. Ano po yun, Engineer? Yes po ma'am, doon po sa mga barangay ma'am. So, lubog na po ng baha. So, ilang porsyento ng Maguindanao ang apektado po ng baha? As of this moment ma'am, mga nasa 30% po ma'am yung affected na municipalities. At kahapon pa lamang po, nagsisimula pa lamang ito, Engineer, itong mga nararanasan na tuloy-tuloy na pag-ulan sa inyong probinsya. So, paano pinaghahandaan ito ng provincial government? May mga kinailangan bang i-rescue? Nakahanda ba ang mga evacuation centers? Nakapaghanda naman po ba ang inyong probinsya? Yes po ma'am, bilang tugon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ay patuloy po kami nakikipag-ugnayan sa PAGGASA, then sa aming mga municipal DRRM office at iba pang mga ahensya upang masubaybayan ang sitwasyong ito. So nakahanda rin po ang aming Emergency Operation Center at ang mga response team kung sakaling kailangan magsagawa ng agarang pagdugon for preemptive condition. And the present. So, yun lang po ma'am. May mga nauna na po bang report na casualty or nawawala? As of this moment, ma'am, wala pa pong reported. Pero may mga na-respond din na po tayo, ma'am, na particular sa municipality ng Parang and municipality ng Northern Kabuntalan. So may mga pamilya na affected family na po tayo, ma'am, na rescue para mapunta sa kanilang evacuation center. Sa kabuuan, sabi niyo po sa ngayon ay 30% na ng Maguindanao ang apektado. Ilang pamilya po ang pinag-uusapan natin dito? Yes ma'am, as of this moment, mga more or less, mga nasa 1,000 na po ma'am na family. Kamusta po ang linya ng kuryente, supply ng tubig at signal? Actually ma'am, ngayon yung signal na
yung ibang lugar ma'am na brownout na ma'am. So far po, Yes, ma'am. sapat naman ba ang resources? May mga pantulong naman po, mga naka-preposition na po na mga ayuda kayo? Yes po ma'am. So sa ngayon po, naka-preposition na po kami ang gamit namin. Including din po yung mga food and non-food items. Maraming pong salamat for the update, Engineer Muslimin Paglala, Officer in Charge ng Maguindanao del Norte PDRRMO.